kung kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman Patay na naman tayo yan, di ba? Eh magkano nga ginamit doon sa Senate building eh? Yung ano nga, yung immigration building, 10 years in the making. Ang kasya lang sa driveway, Wigo. Patras pa yan, patras. Ha? Patras. Patras pa. Oo. 10 years in the making. 10 years in the making yun. Hindi, nakakalungkot. No? Inaccept nyo na ba? Hindi, tsaka, Accept nyo na yun? hindi, nasa DOJ yan eh. Pero di ba, isipin mo naman yun. Di ba, di ba mas 10 years in the making and more than 8 billion. ang ginagawa? Spent. 8 billion? Oo. 8 billion na yun? Oh. Eh, yung kapitbahay dyan, pinagbibili ka 3 billion lang. Oo. Mas maganda pa. Oh, maganda pa, mas malaki, mas Maraming modern, maraming kompleto. maraming buildings na Stop this tinayo. corruption. Maraming buildings na tinayo ngayon na pwede. Kalahati, napunta sa Pagalitan ko yung ano, mga engineer dyan. Hindi, maraming buildings na Kung SOJ pa tinayo. ako. No, na. Sen, ito na. Maraming buildings na tinayo na pwedeng yun na lang ang Ayan mga learners, sa Secretary Vince Dizon, pinahiya ni Ombudsman Crispin Boying Remulla at damay si PBBM. Paano ito ginawa ni Ombudsman Remulla? Ito yung paliwanag natin ngayon mga ka-learners. Ako po si Philip, welcome dito sa ating channel. Mag-usap ulit tayo ng mangyayari social issues dito sa ating bansa mga ka-learners. At itong pag-usapan natin yung statement dito ni Ombudsman Crispin Boying Remulla tungkol dito sa gobyerno pa rin mga ka-learners. Okay? So, ito, pagpatuloy mo na. Ano pang mga statements dito ni Ombudsman Crispin Boying Remulla? And again, station kayo hanggang sa huli. Kasi, sagutin natin yung tanong at bakit nadamay dito si Presidente Bongbong Marcos mga ka-learners. Yan, Biling, pakinggan ang natin. biling. Pwede ba yun? Ginagawa nga yun. Nagkakaproblema ka pag yun Ang sabi ko nga eh. kayo, kay Melvin Matibag, huwag nyo na ituloy yung building ng NBI, bumili na lang kayo ng Oo, building, ng may glat building. ngayon. Na existing. Oo. Marami sa EDSA, Ang nakikita ko. pangit ang lalabas yan. Ang dami. Ang tanong kasi dito, Ombudsman, doon sa procurement law kasi, ang daming magiging problema kasi pag procurement mo built up na. Medyo parang kailangan gawa ng batas na Pero ano may yan, proseso. pero we have to take a cue Yes. from the quality of work of that happens with government projects. So, again, So, ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Pero ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. Hindi Ito, na tayo. ibinuntahan namin sa Cebu. Flood control yan eh, flood control. Ngayon, meron dyang master plan sa ilog. Master plan to, meron. May master plan yan. Ang ilog kasi dyan, originally, 63 meters. Ang Ang talaga ano niya, ang wide, lapad niya, wide, lapad niya, wide. 63 meters. 63 meters. Ang ugali kasi ng mga Pilipino, pagka Ayan mga ka-learners, so stop na muna natin kasi I think napakinggan natin kung ano yung mga sinasabi dito ng Ombudsman Crispin Boying Remulla and probably marami na rin nakakita nito at nakarinig nito sa mga pahayag niya dito mga ka-learners. Okay, so ipaliwanag natin ito para nang mabilisan lang para hindi tayo abot ng 20 minutes. Try natin ha. Paano nga ba pinahiya dito ni Ombudsman Crispin Boying Remulla si Secretary Vince Dizon? Kasi nga mga ka-learners, of course, DPWH yung pinag-uusapan dito. Ang problema, hindi lang si Vince Dizon. Basically, pati na rin si PBBM at si Ombudsman Crispin Boying Remulla. Titingnan natin ano yung mga issues dito sa pahayag ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Ay sir, magandang umaga. Magandang umaga kay Sir Albulcair Sarip, present kaagad, regular student natin. Okay, yung iba mag-comment na rin, no? So ito mga ka-learns, anong mga issues dito sa pahayag ni Ombudsman Crispin Boying Remulla? Okay? So, teka lang, nawawala yung ano ko ha. Mga ka-learners, tawag natin dyan, charger. Pasensya na. Nawawala eh. Paloobat na yung laptop natin. Ayan. Ito pag-usapan natin. Unang-una, nakikita natin dito. Itong tinatawag natin projection. Ilang beses na natin itong pinag-usapan. Pero sa mga bago dito sa ating channel, i-define pa rin natin tapos ipaliwanag pa rin natin ito mga ka-learners, no? So, a person attributes their own unwanted thoughts, feelings, or motives to someone else instead of recognizing them as their own. So isa ito sa mga pinakasikat na mga anong tawag natin dyan? Defense mechanism ni Sigmund Freud. So kung kilala niyo si Sigmund Freud, well probably ito isa sa mga landmark ang tawag natin dyan. Projection kasi nga nangyayari itong sabi kasi ni Sigmund Freud, paliwanag natin, bakit gumagawa ang mga tao ng mga defense mechanisms? Kasi nga nangyayari mga ka-learners,
tatlo kasi ang nagdadala sa personality natin according to Freud, si id, ego, superego. Si id, ito yung sa mga instincts, si superego ito naman sa mga morality. Okay? So kadalasan si ego naman yung nagmamanage sa dalawa. Si ego kadalasan nag-give in, ano ba tawag natin diyan? Bumibigay siya parati ni id or sa instincts natin, no? And kadalasan hindi rin natin chine-check yung morality kasi nga ang pinagbigyan natin si instinct, si id. Ang problema, si superego papalag ito. Magrereklamo sa mangyayari, may experience ng tao ngayon ay magde-develop siya ngayon ng stress at saka guilt. Kasi nga bombarded niya si ego, yung sarili mo ni morality kasi mali yung nagawa mo. So, in tendency, para ma-resolve itong away, isipin nyo lang na nag-away yung instinct tsaka sa morality, para ma-resolve niya ito, kailangan ni ego gumawa, no, ng defense mechanism, no, para tumahimik itong dalawang ito, si morality tsaka si instinct. Ay, magandang umaga kay Sir Isagani Fronda. Welcome back, sir, sa live natin. Nakabalik na si Sir sa live natin. No? Ito mga ka-learners. So, kaya marami itong mga defense mechanisms at isa na dito itong projection. Ibig sabihin, mga unwanted thoughts, mga actions, mga motives, ayan, na pinapasa mo kasi ikaw mismo ayaw mo. Okay? Saan dito nangyari yung projection mga ka-learners? Well, basically, sinasabi lang dito ni Ombudsman Crispin Boyeng Remulla, no, na ang corruption nangyayari lamang ay sa DPWH. Ay, good morning dito kay X Benix. Welcome dito sa aming channel, sir. No? So, pinapalabas niya dito na ang corruption lamang ay nangyayari sa DPWH. Hindi niya tinitignan na ang corruption present yan kahit anong department. No, kahit anong ahensya ng gobyerno, mga ka-learners, no? Nililimita, sabihin natin, idadaan niya sa, kasi sinagusto niya dito, idadaan niya sa PPP, yung mga construction ng mga projects, ng mga infrastructures, mga ka-learners. Mamaya, paano magkakaroon ng, ipapaliwanag natin, paano magkakaroon ng corruption dyan, mga ka-learners? Well, of course, alam ng mga tao na meron pa rin corruption dyan. No? So, pupunta man ka man sa DPWH or, anong tawag natin dyan? PPP, meron pa rin corruption. So, again, pinoproject dito ni Ombudsman na kayo lang, DPWH, ang mga corrupt. Parang ganyan. Kami hindi. Parang ganyan lang yung sinasabi dito ni Ombudsman Remulla, mga ka-learners. Pinoproject niya yung well, hindi natin masabing gawain niya, pero may issue si Remulla na nung DOJ pa siya, nagpa-insert siya kay Zaldico na ilang bilyon yun, mga ka-learners, no? Okay? So, yan yung nangyayari. Okay? Tapos ito, pangalawa, defense mechanism pa rin ni Freud, ito mga ka-learners, itong tinatawag natin displacement. Okay? So, a person redirects emotions, impulses, or blame from the original source onto a safer or less threatening target. Ayan. So, saan dito yung, again, kung itong displacement mga ka-learners, yung mga negative emotions mo, hindi mo ma-express doon sa tao na nagkukos dyan. So, maghahanap ka ngayon ng less threatening na object or bagay at doon mo ini-express yung negative feelings mo, mga ka-learners. O saan dito yung displacement? Again, pagpo-point out pa rin dito sa DPWH. Kasi nga, instead na buong government yung titirahin niya dito, DPWH na lang. Kasi kapag buong government, most likely sinisira niya dito ang pangalan ni PBBM na secretary siya ni under ni PBBM, appointed din siya ni PBBM, mga ka-learners. So yun nga, sabi natin, kahit pinapalabas dito, DPWH na yung sinisira niya, basically sinisira na rin ni Ombudsman Remulla
yung buong administrasyon ni PBBM dito. Displacement. Kasi nga, sa tingin niya, kapag buong government titirahin niya, mukhang hindi kaya. Kaya, itong DPWH ang mas less threatening. Ito lang yung binabanatan niya dito. No? So, ayan, galit na si Sir Isagani Fronda, halos araw-araw propaganda. Agree din naman ako, sir, no? Mas marami pang press con, no? Mga ka-learners. Well, anyway, magandang umaga dito kay Dreamy Escapism, no? Tama rin ako. Lahat ng department, hindi lang DPWH. Kaya nga buong government mas malaki. So, dinidisplace niya dito sa DPWH lamang, mga ka-learners. Okay? And then eventually ito, panghuli, pero may iba pa tayong learned helplessness pinapakita dito ni Ombudsman Remulla. So ano itong learned helplessness? Ito yung pag-surrender, mga ka-learners, no? Condition in which individuals or groups come to believe they have no control over outcomes even when opportunities for change exist. Ayan, learned helplessness. Nagsusurrender ka sa sitwasyon. Parang hinahayaan mo na lang. Now, base dito sa statement ni Ombudsman Remulla, saan dito yung learned helplessness? Simple lang. Yung sinabi niya, ipipipi na lang natin ito kasi wala na tayong magawa dyan sa DPWH, malala na talaga yan. Parang ganyan. Of course, hindi siya nagbanggit ng malala, pero parang yun yung essence ng statement niya na wala tayong maasahan dito, mga ka-learners, no? Sa DPWH. Kaya gusto niya ng PPP. Ako personally, ayaw ko talaga ng PPP, mga ka-learners. Mamaya ipaliwanag ko. And I think, naipaliwanag ko na rin dati kung bakit. Kaya ibalikan lang natin ngayon. Kaya dito, dyan ko rin naintindihan kung bakit hindi dinaan ni PRRD yung sa time niya, hindi niya dinaan sa PPP. Kaya sa kanya talaga build, mga ka-learners, no? Okay? So, ito. Parang kung titignan natin, learn helplessness. Yet, imagine ninyo yung ombudsman nasa posisyon, nasa kapangyarihan, na habulin itong mga korupsyon na ito. Ito nga, base sa definition, sinasabi dito na even when opportunities for change exist, merong opportunity dito na mabago. And in fact, malaki ang role dito ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na baguhin ito. Kasi ombudsman siya. Diba? Siya yung ombudsman. Siya naghahabol dito sa mga lahat ng involved dito. Yet, siya mismo nag-learn helplessness, nagsusurrender na siya sa current situation ng ating bansa. Na pinamumunuan ni PBBM na kaibigan niya, nag-appoint sa kanya bilang DOJ Secretary at bilang Ombudsman, mga ka-learners. Magandang umaga, welcome back, Ma'am Cheryl Strange Things. Nako, regular student natin ito si Ma'am. Team replay ito palagi si Ma'am. Ngayon, nakapag-live siya. Welcome back, Ma'am, sa live natin. So, anong sinasabi dito ni Ombudsman Remulla? No, anong ibig sabihin niya dito sa mga pahayag niya, mga ka-learners? Simple lang. Unang-una, meron tayong tinatawag system justification theory. Explains why people tend to defend, rationalize, and legitimize existing social, political, and economic systems even when those systems are unfair, corrupt, or harmful. Parang basically, gina-justify lang na niya kung ano yung mga current state ng ating bansa, ng mga nangyayari ngayon. No? Parang, wala na tayo, kasi nga nag-learn helplessness na siya. No, wala na tayong pag-asa. Sige, parang, patuloy niya na lang, mga ka-learners. Parang, simpleng ganyan lang, no? Parang unchangeable nga. O sige, hayaan nyo na. Okay? So, parang gina-justify na at the same time gina-justify din dito na magpapapasok ng mga private sectors through PPP, mga ka-learners. PPP
Natandaan ko na. Last time pinaliwanag ko itong bakit ayaw ko sa PPP nung time na nagpahayag si Bam Aquino na ang classroom constructions ay idadaan niya sa PPP. Okay? So ito, paliwanag natin ha. So na pa nakikiyas sinasabi dito ng Ombudsman Rimulya. Ito, organizational side ni CSEM itong pinakikita niya dito. Ano nga ba ito? Refers to a negative attitude towards one's organization characterized by beliefs that the institution lacks integrity, feelings of distrust, and behaviors that express contempt or skepticism. Ayan. Malinaw. Magandang umaga dito kay Yuki the Great. Agree din ako dito. Panay pa press con si Rimulya. Pero hanggang ngayon, I think more than 15 days na. Ang binigay nilang palugit dito kay Martin Romualdez na sumagot sa mga issues. Yet, ano na nangyari ngayon? Wala na tayong update mga ka-learners. At nung bumaliktad si Cheese at si Joel Villanueva, wala ng kaso. Pero itong mga ka-learners, no? Organizational say ni CSEM, saan dito? Paano niya ito ginagawa mga ka-learners, no? Imagine niyo insider si Ombudsman Crispin Boying Rimulya. Yet siya mismo, no? Hindi lang siya simpleng insider ha. Hindi lang siya simpleng taga-gobyerno mga ka-learners. May posisyon siya. Head of the Office of the Ombudsman. Na independent dapat or sana na humabol sa mga taong involved dito sa mga nangyayaring korupsyon. Yet, ang problema, kahit siya mismo wala nang tiwala sa gobyerno pinagsisilbihan niya. O how much more tayo, mga ordinaryong Pilipino. Ito nga, ombudsman, walang tiwala. O tayo pa kaya? Imagine ninyo, kahapon pinag-usapan natin na double bind yung nangyaring pagbulgar ni Manny Bonuan na 24 billion pinasok ng Senate. Bakit double bind? Kasi nga, kapag sabihin ni PBBM wala siyang alam, so basically, masisira pa rin siya. Mawawala pa rin yung tiwala ng mga tao sa kanya. Kasi imagine niyo, NEP, wala kang alam sa NEP kung anong pinasok sa National Expenditure Program na expected galing sa executive. Pangalawa, kung sasabihin niya totoo yung sinabi ni Manny Bonuan, wala din siyang kawala kasi siya yung pumirma, di ba? So walang lusot si PBBM. Yet ang aksyon ng ombudsman ngayon, hanggang ngayon, wala tayong nakikita na ano bang tawag natin dyan? Magandang nangyayari. Or at least masampulan itong mga congressman na involved dito. Kasi itong mga taga-DPWH, mga ka-learners, itong mga contractors, sumusunod lang naman ito sa mga gusto ng mga congressman na yan. Okay, magandang umaga dito kay Rian J. Line Vlog. Ayan, welcome dito sa aming channel, sir. Rian, ay ma'am pala, sorry ma'am. Nako, ma'am pala ito. Ayun, kahit si ombudsman, di naman, well, probably, ako, parang mga 60-40 lang, sabihin lang natin. Wala akong tiwala 60%. No. Unless siguro, again, sabi ko nga, kapag may mga makasuhan na mga congressman, including Martin Romualdez, baka maging 80% yung tiwala ko dito sa ombudsman, mga ka-learners. Problema, hanggang ngayon wala. Well, anyway, so ito ang mga ka-learners. Lastly, ito yung paliwanag ko bakit ayaw ko ng PPP, no? Kasi malaking chance na kapag mag-PPP tayo, magkakaroon ng state capture, no? A situation where powerful individuals, groups, or corporations exert undue influence over government institutions, policies, and decision-making to serve their own private interests rather than the public good. Ayan. So,
Paano ito mangyari? Ito magandang halimbawa ko dito. Ito nangyari sa Cebu CCLEX mga ka-learners. Itong third bridge na ginawa connecting Mactan Island Mactan Island and Cebu. Yan, no? So, maganda sana. Sabi ko nga, kapag magamit talaga ito, talagang makatulong ito sa traffic. Ang problema mga ka-learners, dumaan ito sa PPP, no? So, ang nangyayari, ang nagmamanage nito, private sector. Kung tama pagka-remember ko, under Pangilinan itong third bridge CCLEX. So, ang nangyayari ngayon, every time papasok ka at lalabas ka sa CCLEX, no? Magbabayad ka. Hindi ko na lang alam kung magkano na ngayon. I think nag-increase na kasi. Last time motor 65 yata. Iwan ko lang kung magkano ngayon. No? 65. So imagine niyo dati nung around 50 per liter pa yung gasolina na yung mga tao talaga hindi talaga good dumadaan doon kasi imagine niyo 65 pagpasok mo pa lang. No? So ang gagawin lang mga tao doon na lang sa first bridge or second bridge kasi free naman yun. Then yung instead na magbabayad sila ng 65, yung 65 nila panggasolina na lang. So, hindi siya masyadong para sa akin I might be wrong, hindi siya masyadong nakatulong sa paghupa ng talaga parang baha, no? Sa traffic code sa Cebu going to Mactan mga ka-learners. At kahit hanggang ngayon, no, palaging traffic sa first bridge saka second bridge kasi doon pa rin dadaan yung mga sasakyan, no? Kaunti lang ang dadaan. And I think ganito din ang nangyayari dyan sa NLEX, mga SLEX, no? Private kasi yung gumagawa dyan mga ka-learners. So kaya dyan nagbabayad yung private yung kung mag-i-increase sila dyan yung gobyerno walang magagawa, no? And ito nga, kaya nga pumalag ako doon sa sinabi ni Bam na para mapabilis yung pag-construct ng classrooms, idadaan sa PPP. No? Well, probably, sa mga contractors, walang matatanggap si Bam, walang mga kickback, pero eventually, pagdating ng election, most likely, yung mga may mga private institution na hindi natin alam, baka magbibigay din yan, mga ka-learners, suporta. So parang indirect siya, di ba? So anong mangyayari ang plano ni Bam? Ang government na magre-rent ngayon sa mga classrooms na mga ipatatayo ng private sectors. Okay, yan yung nagiging problema. Again, simple lang naman ito. Sila yung nasa gobyerno, sila yung nasa posisyon, resolbahin nila. Kung may corruption, resolbahin nila. Lalong-lalo na ito, ombudsman, mga ka-learners, no? Sabi nga ni Rian J. Kunwari lang yan. Kasamahan nila si BBM. BBM. Si Remulla magkasama. Ayan, ito yung mahirap, mga ka-learners, no? Parang ang hirap paniwalaan ni Remulla na talagang hahabulin niya itong mga involved dito. Kasi babalik at babalik kay PBBM. Well, anyway, kaya nga ito, DPWH, sinira niya ni Vince Dizon. Walang magagawa. Bago itong secretary ng DPWH, marami din sa district engineers pinalitan. Tinanggal ni Vince Dizon. No? Yet, ganito pa rin statement ni Ombudsman Remulla. Ibig sabihin, walang nangyayari. No? Under ito ni PBBM. Again, sabi ko, nakita niya na talaga totohanan niya yung mga involved dito para hindi na pagtularan, mga ka-learners. Okay, so pasensya na, lumagpas tayo ng 20 minutes ulit. Okay mga ka-learners, maraming salamat sa mga nag-comment, no? Ang daming mga nag-comment natin ngayon.
At of course, sa iba na nagstay hanggang matapos itong pinag-usapan natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-thumbs down at mag-comment para ma-improve itong channel natin. I hope nabasa ko lahat ng mga dito, no? I think nabasa natin lahat ng mga nag-comment. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Ay, Manggagoy Bislig, umabol pa. Ayan, Manggagoy Bislig, welcome back na as a regular student natin. Ito, nakahabol pa siya. Okay, mga ka-learners, marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayo sa susunod nating live stream. Paalam po sa inyo.